children po natin. Ay pupunta na po sila dito sa ating pwesto. Ayan. Hintayin po namin kayong makaupo lahat bago po tayo magsimula. At sa darating po na Abente o sa March 20, may mag-celebrate po ng kanilang mga birthdays. Yan po ay si Darren. Ayan, si Darren po, mag-birthday on March 20. Si Nanay po rin, wala siya dito. At sa March 22 po ay si Ronald. Wala rin naman dito. Kaya manalangin na po tayo. Handa na po ba tayo manalangin? Amen. Hallelujah. At muli, isang magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang mga katabi natin. Good morning. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Matuto po tayo makipagbatian, ho. Once a week lang tayo nakikita-kita. Pag hindi pa rin nagsisimula, ay makipag-usap po tayo sa iba. Makipagkwentuhan po tayo sa iba para tayo po ay maging magkakakilala ng lubos-lubos. Amen po ba? Di po, tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat sa araw na to. Salamat po Diyos sa muling pagkakataon ay pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay papurihan, sambahin, luwalhatiin ang aming mga buhay. Sa magitan po ng mga awitin na ginawa po namin sa iyo. Nawa nalugod ka, Panginoong Jesus, nawa natuwa ka po sa amin. Nawa naging katanggap-tanggap kung paano ka namin sinamba sa pamamagitan po ng awitin o Diyos. Sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon, sa umaga na ito, we continue to ask the presence of the Holy Spirit to be with us and to teach us, to guide us, to mold us, Lord God. Ngayon ang salita mo lamang ang makapagpapabago ng kaisipan ng tao. Itong salita mo lamang ang may kapangyarihan, Panginoon, na mangusap sa bawat isa, O Diyos. Kaya dalangin ko, Panginoon, ang mga kapahayagan mo sa bawat salita na mapapag-aralan po namin sa mensahe na ibibigay mo sa araw na ito. At patuloy, Panginoon, na dinadalangin namin sa iyo mga mag-celebrate ng kanilang birthday sa Abente, si Darren, Panginoon, si Nanay Purigor. Salamat sa buhay ni Darren. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa buhay ng pagkataan na ito. Ano man po yung nasa sa loobin niya, O Diyos, dalangin ko ito'y nakaalay sa iyo. At patuloy na mahubog mo siya ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong kalooban, dahil siya po ay tinawag mo, Panginoon. Mangusap ka sa kanya, Panginoon Jesus. At pasasayahin mo siya on his very special day. Even to Nanay po rin nawa na nasa maayos siyang kalagayan, Panginoon. At kay Ronald na Lord God, good health, Panginoon, ang palagi namin dinadalangin sa mga nagsi-celebrate ng kanilang kaarawan. Kaya maraming salamat at sa bawat isa na narito, kahit po hindi na namin isa-isahin, ano man po yung mga kabigatan na dala-dala, Lord, binibigay po namin sa iyo ang mga kapasanin na ito, Panginoon, dahil ikaw lang din ang makapagbibigay ng kagaanan ng aming mga buhay. Dahil ikaw lang ang tanging Diyos na may kakayanan tumulong sa amin at umabot po sa lahat po ng aming mga pasanin, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga kabigatan, maging sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, O Diyos. Tunay nga, ikaw lang ang may kapangyarihang gawin ang lahat ng ito. Kaya salamat po. Nawa maluwalhati ka pa po namin hanggang mamaya sa gawain na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung nakaraan po, pinag-usapan po natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Kumusta yung pag-ibig nyo sa inyong pag-ibig sa mga banal? At kumusta po yung ating pananalig. So in relevance, so medyo may mga pagkakatugma-tugma po or parang dikit-dikit po itong ating mga pinag-aaralan. Nung nakaraang linggo, pinag-aaralan natin how are we going to treat yung mga kapwa natin, hindi lang yung mga kapatid sa pananampalataya, yung itisrip natin ng espesyal or maayos, kung hindi lahat po ng tao. Amen. Lahat ng tao na makasalamuhan natin, lahat ng tao kakilala man natin o hindi, na sila po ay ititreat natin well. Ngayon naman po, para matreat natin ng well ang mga kababayan natin, kahit di natin kakilala, in all terms and in all ways po yun, na pinag-aralan po natin. Ngayon naman po, pag-aralan naman natin kung ano na po yung kaganapan ang nagaganap sa bansang, hindi sa bansang Israel, kundi sa bansang Pilipinas.
sa ating pong bansa. At naniniwala po ako na hindi naman lingid sa inyo kung ano yung mga kaganapan sa ating bansa. Amen po ba? No? So, kung kayo po ay updated sa mga kaganapan sa ating bansa, nawa ang dalangin ko, nararamdaman ninyo yung sasabihin kong urgency. Ano yung urgency sa Tagalog? Ha? Ano po? Matinding pangangailangan. I hope you feel the urgency that our nation needs the Christian to pray for it. Amen po ba? Yes. Sana nararamdaman po ng bawat Pilipino, lalo na ng mga mananampalataya, yung urgency para sa ating bansa. Lagi ko po itong sinasabi. Ano man ang mangyari sa bansa natin, hindi ba tayo apektado? Apektado po tayo. Hindi mo pwede sabihin, ay, born again ako, hindi ako kasali dyan. Kung ano nangyayari sa kanila, hindi ako kasali dyan. Ay, ako silang magulo dyan. Hindi naman ako kasali dyan. So, apektado po tayo. Ano man ang mangyayari sa ating bansa. Ngayon, ang pag-uusapan natin, how can we be of help to our nation? How can we be of help to our nation? Paano tayo makakatulong? Anong gagawin natin? Magrarally tayo? Hindi po tayo magrarally. Hindi natin gagawin yung mga bagay na yan. Ngayon, bubuksan po natin ang ating Bible na kung saan kukunin natin ang pag-aaralan natin ngayon kay Jeremias. Na dito po tayo nagkakaroon ng Bible reading ngayon. Jeremiah chapter 8. Old Testament po si Jeremiah, pagkatapos po siya ni Isaiah. Jeremiah chapter 8, verses 18 to 22. Ito po yung ating main verse. Jeremiah 8, 18, verses 18 to 22. Ayan po, nandiyan na po kayo. Dalangin ko po lahat din ay meron mga Biblia para mababasa po natin yung ating pag-aaralan ngayon. O, sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mapapawi ang taglay kong kalungkutan. Ako'y nakadarama ng matinding panlulumo. Pakinggan ninyo, sa buong bayan ay naririnig ang panangisan. Wala na ba sa Sayon si Yahweh? Wala na ba roon ang hari ng Sayon at si Yahweh ay tumugon? Bakit ninyo ako ginagalit? Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na hindi ninyo kilala at wala namang kabuluhan? At sumigaw ang bayan. Dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan. Ngunit kami ay hindi naligtas. Para akong binabukan sa dibdib dahil sa hirap na sinapit ng bayan ko. Ako'y nananangis, lubos akong nabubulumihanan. Wala na bang anumang sanlunas sa Galaad? Wala bang manggagamot dyan? Bakit hindi gumagaling ang bayan ko? Amen. Manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita sa umaga na po. We really hope and pray, Lord God, that after having your word, after having your message, Panginoon, ay talagang yung pangungusap mo sa bawat isa at sa lahat ng makakapakinig ng salita mo na to, Panginoon, may magkaroon ng concern, Panginoon, o pag-aalala at pag-unawa sa bansa po namin. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Sa mga merong Tagalog na Bible po, meron po yung subtitle na Ang Kalungkutan ni Jeremias dahil sa kanyang bayan. Sino si Jeremias? Si Jeremias po ay isang propeta noong panahon na ang mga Israelita ay pinatapon sa Babylonia. Amen. No? So, meron itong exile era. Pinatapon ng mga Israelita. At lubos na nalulungkot si Jeremias dahil sa sinasapit ng kanyang bayan. Dito muna tayo sa mga Israelita. Amen po, para lang maunawaan natin ang nangyayari sa bansa po natin. Dito, si Jeremias po ay tinaguriang the weeping prophet. Ano yung weeping prophet? Lagi po siyang umiiyak. Lagi po siyang nahahapis, lagi po siyang nalulungkot. Parang kanino, bakit siya laging umiiyak? Umiiyak siya palagi para sa bayan niya. Umiiyak siya palagi para sa mga Israelita. Dahil kahit na anong sinasabi niya na babala at mensahe mula sa Diyos, ay hindi siya pinakikinggan ng mga Israelita.
Amen. So, kita niyo po ha. So, kahit anong sabihin ni Jeremias na babala sa mga tao, hindi siya pinaniniwalaan, hindi siya sinusunod ng kanyang mga kababayan. Kaya naman, excuse me po, kaya naman, itong mga Israelita ay talagang nakakaranas noong mga panahon nila ng mga matitinding pagdagok po sa kanilang mga buhay bilang sila po ay isang bansa. Now, what is the condition of our nation today? Is it good or not? Hindi siya maganda. Actually, matagal na. Hindi lang naman ngayon. Amen po ba? Matagal na. We are not in a good condition. Matagal na pong hindi maganda ang kondisyon ng bansa na to. Papalit ang presidente. Bakit padagdag ang utang ng bansang Pilipinas? Aware po ba kayo magkano na utang nito? Baka dumating ang panahon, pati tayo ipambayad. Dahil trillions na po ang utang ng bansang Pilipinas. So, hindi siya nababawasan. Dadagdagan po siya. Just for an update. So, the condition of our nation is not good and we need to pray and ask mercy for our God. Ngayon, paano po tayo makakatulong? Anong gagawin natin? Magrarally ba tayo? Magwawala ba tayo? Magpo-post ka lang magpo-post sa social media? I don't think that can help. No? Kahit na minsan, dumarating tayo sa punto na hindi maganda yung nababasa mo, nakakapag-react ka o nakakapag-mensahe ka patungkol dun sa balita, pero it doesn't help. Na katulad ng ginagawa ng mga kababayan natin. So at tayo po bilang mga Kristiyano, paano tayo makakatulong sa nangyayari sa bansa po natin ngayon? No? Una sa lahat, syempre, yung pinakamahalagang bagay na ginagawa o gagawin natin at dapat lagi natin ginagawa na po natin to eh. But I just do not know kung ginagawa niyo rin siya personally. No? Kasi every Friday, mag-prayer for the nation tayo dito. Hindi ko lang alam kung nagpe-pray po kayo personal para sa nangyayari sa ating bansa. So number 1 is prayer. Yan. How can we be of help? Prayer po. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5:17? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa 1 Thessalonians o unang Thessalonica 5:17. Yan po yung sinasabi na pray unceasingly. Sa ibang mga version. Ganun lang po siya kaiksi. 1 Thessalonians 5:17, maging matyaga sa pananalangin. So lahat ng nangyayari, lahat po ng kaganapan sa ating bansa na hindi naman tayo pwede pumunta ng Malacanang, hindi mo naman din makakausap ang presidente o kung sino mang government officials dahil tayo po ay pangkaraniwang tao lamang. Ito po yung pinakamaganda at pinakamabisang maitutulong natin sa ating bansa. Ang tayo po ay manalangin ng walang patid. Ano yun? Wala na akong gagawin? Pastora, kung di manalangin ang manalangin, hindi na ako magtatrabaho, magpe-pray na lang ako sa bansa natin. Hindi naman po ganyan ang ibig sabihin yan. When we say pray unceasingly, kahit anong ginagawa mo, kahit wala ka sa iglesia, kaya mo manalangin. Kaya natin manalangin. Kahit sa isip natin, nakakapanalangin po tayo. Tama po ba? So, isa po sa dapat na pinapanalangin po natin, hindi lang yung mga gusto ko to, kailangan namin to, wala kami nito. So, yung mga pansarili po natin, alam naman na po ng Diyos kung ano yung mga kailangan natin. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan po natin. Sabi niya sa kanyang salita, bago niyo pa ibuka ang inyong mga bibig, alam ko na yung mga hihingin ninyo. So, God knows. Yung sa mga personal po natin, alam na po ng Diyos. Sa bansa, hindi alam ng Diyos, hindi ko sinabing hindi niya alam. What I am trying to say is, hindi mo uunahin palagi ang iyong sarili. Bakit? Ang mga Kristiyano, ang tawag na dapat sa atin ay selfless. Alam niyo yon? Selfless. Hindi mo na inuuna ang iyong sarili. Sabi nga sa Rome, bigyan mo ng kasiyahan yung kapwa mo, hindi yung sarili mo. No? Nagbasa niyo na po ba yan sa Roma? So, paano tayo makakatulong sa bansa natin? Kailangan po ng bansa natin ngayon ang manalangin. 2 Chronicles 7:14.
Ito po ay para sa mga Israelita. Old Testament pa rin po tayo. Ikalawang Kronika, Tagalog po niya ay Kronika, Kabanata 7. Talata 14. Yan. Ito po yung pakikipag-usap ni Solomon kay Yahweh. Isa po ito sa sinabi ng Diyos. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen. So ito po ay pangako ng Diyos. Pastor Ray, ang pangako ng Diyos na yan ay sa mga Israelita yan. Tama po. Itong sinasabi rito, ang pangako na to ay sa mga Israelita. But then, again and again, I say, yung Diyos ba ng Israelita ay iba sa Diyos natin ngayon? Hindi. Tama po ba? Kaya kung anong ginawa niya noon, kaya niya rin gawin ngayon. Because God says in Revelation, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Maaaring ito ay so doon sa pasimula, pero hanggang sa pagtatapos, siya pa rin ang Diyos. Kaya sabi dito, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, ay ano dapat gawin? Magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakagandang pangako po ng Diyos. Hindi niya ba ito kayang gawin ngayon? Kaya. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Kung gano'n pala, Pastora, ba't di nangyayari? Sino may problema? Yung Diyos ba yung may problema? Hindi. Sino may problema? Tayo. Ang mga Pilipino, malaki ang problema ng mga Pilipino. Bakit? Marami pa rin sa mga Pilipino, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po yung katotohanan. I am not saying these things para lang manira or what, pero yun yung katotohanan at yun yung, pag sinabi ng wickedness sa Bible, isang sa kahulugan ng wickedness ay yung sumasamba yung mga tao sa Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw ng Diyos na merong ibang sinasamba bukod sa Kanya. Kasi sa 10 utos, sinabi niya na doon, diba, sa Exodus 20 verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Dahil wala naman talagang ibang Diyos. Kung hindi ang Panginoong Diyos, walang ibang Diyos, kaya ayaw niya na merong ibang Diyos. Pero kung magpapakumbaba tayo, katulad ng mga Israelita, actually itong mga Israelita na to, pinagdaanan po nila yung tinatawag nating vicious cycle. Doon sa mga nagte-training, I think you are familiar with this. If you are already in that era, vicious cycle sa book 2. Ano yung vicious cycle? Ito po yung paulit-ulit na nagaganap sa mga Israelita. Magkakasala sila, ito po yung vicious cycle magkakasala sila, tapos parurusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibang bansa, lilipulin sila, at hihingi sila ng tawad sa Diyos, patatawarin sila ng Diyos, gaganda uli yung kalagayan nila. And then, pagka maganda na uli yung kalagayan nila, makakalimutan uli yung mga tao, gano'n na naman, magkakasala na naman sila, mapaparusahan na naman sila sa pamamagitan ng mga taga-ibang bansa. Ginagamit po kasi ng Diyos yung mga ibang nasyon noon para parusahan ang mga Israelita. Ganun lang, vicious cycle. Same as true with what is happening to us right now. Nagkakaroon lang din ng vicious cycle. Magkakasala, pagkaayan na yung kalamitan, talagang lahat ng tao, hihingi ng tawad, kilala ang Diyos. Diba? Kapag lumilindol, di ba lahat nananalangin? Sino hindi nananalangin kapag lumilindol? Lahat yan tatawag sa Diyos. Bigla lahat nakakakilala sa Diyos. Siyempre, madidinig naman ng Diyos, didingin niya. Pag okay na lahat, pag naayos na lahat, ano mangyayari uli? Nakalimutan na uli ang Diyos. Wala na uling pagtawag. Wala nang pagpapakumbaba. Wala na uling pagsisisi na ginagawa ang mga tao.
vicious cycle. Kailan naaalala ang Diyos? Pag mayroong kalamidad, pag nandun sa sitwasyon na lubog na siya, yung wala na siyang option, wala na siyang choice, gano'n lumalapit ang mga tao sa Diyos. Nawa sa mga mananampalataya, hindi po natin yan ginagawa. Dahil unang dapat ginagawa natin ay ang paglapit, hindi ito huli. Kung hindi ito ay yung dapat na inuuna po natin ginagawa, ang paglapit sa Diyos. Kaya nga number 1 siya, prayer. Paano tayo makakatulong sa ating bansa? Ipanalangin po natin ang ating bansa. Dahil hindi na po nagiging maganda yung kondisyon po ng ating bansa. Amen. Dalangin ko na sa heart nyo yan ngayon. Hindi lang ngayon kung hindi magpakailanman. No? Na yung concern ba or yung awareness din, kayo aware ba kayo sa nangyayari? Baka puro ano lang kayo, FB ng FB, YouTube ng YouTube, wala nang pakialam kung ano nangyayari sa kapaligiran, hindi niya alam, nagbobombahan na, nag-FB pa rin. Kasi may pasak sa tenga. Di ba kalagyan ng tao ganyan? May pasak sa tenga, hindi na nakakarinig. No. Baka hindi niya na naririnig. Tunog na pala ng trumpeta yun, hindi niya na naririnig. Oh. Amen. So, manalangin po tayo. Pangalawa, paano po tayo magiging malaking tulong sa bansa natin? Mga kapatid, choose a good leader. Exodus 18:21. Exodus chapter 18, verse 21. Ito po yung advice ng biyanan ni Moises sa kanya. Ang biyanan niya ay si Jethro. Kukunin na lang natin yung mismong sinabi niya. Ano po? Pero pwede niyo pong basahin ng buo yung kwento na to mamaya pag-uwi niyo po sa inyong mga tahanan. Sabi po ni Jethro, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa. Saan? Sa libo-libo, daan-daan, 5-5 at 10-10. Kasi nangyari noon, si Moises lahat. So nakita ng kanyang binan yung paghihirap niya. Ang hirap ng kalagayan ni Moises bilang pinuno. Lahat sa kanya, even yung maliit na problema, sa kanya dinudulog ang mga tao. Kaya pinayuhan siya ngayon ni Jethro, yung biyanan niya. Sabi, pumili ka ng mga taong ano daw? May kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Pwede ba yan piliin ngayon? Dapat yan yung hinahanap natin. Amen po ba? Mga kapatid, mag-e-eleksyon sa May. Yan. So, yung mga bumoboto, yan. Sa mga bumoboto na, mag-e-eleksyon na sa buwan ng May. Just a good leader. Pag-pray yung mabuti. Wala tayong political ano dito. Malaya kayo kung sinong gusto nyo. Pero, ang sinasabi natin dito, bilang ikaw ay mamamayang Pilipino, you have to choose a good leader. Merong sikat na tao, natuwa naman ako sa kanya doon sa sinabi niya. Isa sa host ng It's Showtime. Sabi niya, halimbawa tumakbo ako, nanalo ako. Sabi niya, at alam ko, sigurado ako, mananalo ako. Sabi niya ganyan, kayo mga Pilipino, natulog ko kayo. Totoo po yun, sinabi niya. Bakit? Bakit niyo ako binoto? Hindi naman ako marunong gumawa ng batas. Lalo na sa mga senador. Dahil pangunahing trabaho nila ay gumawa ng batas. Yun po yung dapat sinasaalang-alang natin. Kaya niya ba to kung siya yung iboboto ko? At saka sabi nga rito, di ba? Una, may kakayahan. Yun agad. May kakayahan. Kaya niya ba to? Pag siya yung binoto ko, ay boboto ko kasi sikat. Eh, hindi ko na to kilala eh. Kaya hindi ko na ano. Amen? We have to choose a good leader. Sa bansa natin, wala na tayong, kumbaga sa ngayon, wala tayong option na lahat pwedeng tumakbo. Wala silang requirements eh. Lahat pwedeng tumakbo. Napansin nyo? Kahit sino pwedeng tumakbo. Wala silang standard. Sabi nga nung iba, yung nagtitinda ng patatas, ang taas-taas ng requirement.
Ang dami. Naano nyo yun sa potato corn? Yung requirement na hinahanap, magtitinda lang ng patatas. Kailangan college graduate, kailangan ganito, magtitinda ng patatas. Pagdating sa presidente, kahit hindi tapos, pwede. Logic lang naman yun. Amen po ba? Oh. Pero wala na nga tayo magagawa doon kasi aprobado ng COMELEC. Ngayon, tayo na lang. Nasa atin talaga. Kasi katwiran nila, di ba photo? Ganyan ang katwiran nila eh. Kaya tayo, para tayo makakatulong sa bansa po natin, we have to choose a good leader. We have to pray for these people. Sino talaga yung ibibigay po ng Diyos para mamuno sa atin? May kakayahan, pangalawa may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, tapos hindi siya masusuhulan. Ang dami na kasi nasusuhulan ngayon eh. No? So somehow may mga idea na tayo, sino yung mga tao ganito. Kaya mga kapatid, matuto na rin tayo. Maging matalino po tayo sa pagpili, maging matalino po tayo sa ating pagboto sa darating na eleksyon. Ngayon, hindi lahat po talaga na nasa authorities ay good sila. May mga wicked talaga dyan. Meron talaga dyan mga corrupt, meron talaga dyan mga sabihin na natin hindi tapat. Romans 13:1. Anong gagawin natin sa kanila? Romans 13 verse 1. Sabi po rito, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos, at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Whether you like the president or not. Anong sabi? Pasakop. Bakit? Sila po ay mga itinalaga ng Diyos. We have to submit, sa English version po, submit to the authorities. Kahit ayaw nyo siya, kahit naiinis na kayo sa kanya ngayon, kahit nagagalit na kayo sa kanya ngayon, kahit nagsisisi na kayo ngayon, kung kayo man ay nagsisisi, at binoto nyo siya, we still have to submit to the authority. Wala naman ang magagawa yung mga ganong bagay. Tama po ba? Magpasakot ka pa rin, bakit? Mananagot siya sa Diyos. Huwag po tayong mag-alala, meron po tayong Diyos. Katulad ng mga wicked na leader noong unang panahon, sila King Ahab, parang bata, pag may gusto niya makuha niya, dahil napakasama din po ng asawa niya na si Jezebel. Si Jeroboam, si Rehoboam, mga dahilan ng pagkakaroon ng divided kingdom, mga masasamang hari. Bakit tinawag sila ng Diyos? May plano po ang Diyos. Amen. Ngayon, itong mga nasa authority na to, bakit nandyan sila? Hindi sila dapat nandyan. Huwag po tayong mag-alala. May plano ang Diyos. God is still in control. Yan po yung maliwanag na pag-asa po natin. Kahit ganyan sila, karamihan, na parang frustrated tayo sa kanilang mga ginagawa. But we have to still pray for them. Panalangin pa rin po natin sila. At yun na, matuto na tayong pumili ng mga mabubuting pinuno po ng ating bansa. Amen? Kumbaga, isipin mo na lang, noong panahon ng mga Israelita, pag sila napaparusahan, hindi lang naman yung leader yung napaparusahan eh. Tama po? Hindi lang yung leader. Sino pa? Silang lahat? Damay-damay yun. Damay-damay po yun. Hindi sinabi ng Lord na, si ano lang mapaparusahan ha? Si King Ahab lang ha? Hindi. Lahat po sila. Maging yung mga Israelita. Maaaring yung iba, walang kinalaman. Karamay pa rin sila sa napaparusahan. No, ganun po yun. Kahit ngayon dito sa nangyayari po sa atin ngayon, marami pa rin po sa atin talaga naman, hindi na po maganda yung, sabihin na natin, it's very, very evil na yung nangyayari. Napakasama na ng mga nangyayari po sa kapaligiran po natin. Tama po. Kaya pumili po tayo ng
mabuti, maayos, may takot sa Diyos. Yung mga binasa po natin sa Exodus 18 verse 21, pag-pray po natin, ma-reveal ng God sa atin, sino ba itong mga tao na to na dapat po natin ilagay sa ating mga papel pagdating ng botohan. Amen. So, sa ganung bagay, makakatulong po tayo sa ating bansa. Bagamat sabihin na natin, napakaliit na bagay lang ang gagawin natin ngayon, pero at least we have tried. At least we tried, at least ginawa po natin kung ano yung nararapat na sinasabi ng Biblia, bilang tayo rin po ay sinasakupan. No? Tayo po ay under. Uulitin natin, kahit ayaw natin o sa gusto, we are still under our government. Kaya wala pa rin po tayong magagawa. At hindi naman na rin tayo sasama sa mga nag-aaklas, nagsusunog ng mukha ng kung sino mang pangulo na gusto nila sunugin ng mukha. Hindi na po natin gagawin yun. Kung hindi, ito yung mga gagawin po natin. Una, mananalangin tayo. Pangalawa, pipili na po tayo ng ating mabuting pinuno. At pangatlo, evangelize. Ba't pumasok yung evangelize sa bansa? This is also a very urgent na dapat ginagawa ng mga Pilipinong Kristiyano sa bansang Pilipinas. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Buksan po natin ating mga Biblia. 2 Timoteo 4:2. Ang sabi po dito, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi po rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kailan? Napapanahon man o hindi. Paano gagawin natin? Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen? Anong sabi rito? Ipangaral po natin ang salita ng Diyos. Sino yung i-evangelize natin? Sino yung papangaralan natin ang salita ng Diyos? Lahat ng mga bata, lahat ng mga kabataan, lahat ng hindi na rin masyadong bata, at lahat na rin ng mga matanda na. All ages. Basta nakakaunawa na, ipangaral natin, kumbaga wala ka nang pipiliin, wala na tayong pipiliin. No? Ipangaral ito sa mga magulang, lalong-lalo na. Pangaral turuan ang mga magulang, kahit ano po yung mga trabaho nila. Minsan kasi natatakot tayo kapag ay, teacher siya, ay, doktor siya, ay, abogado siya. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng fear pag ganyan na po yung mga kaharap natin. Pero tayo po ay tutulungan ng Diyos. Sabi nga rito, ipangaral ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kahit sabihin yung hindi na napapanahon ngayon, ito yung sinasabi ng Biblia. Sa mga Kristiyano na katulad po natin, napapanahon na ipangaral ang salita ng Diyos para matuto ang mga tao at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Bakit? Ang mga tao ngayon ay wala ng takot sa Diyos. Amen. Wala nang takot. Kung gumawa mo ng krimen kahit umaga, baka wala na silang pinipili. Hindi katulad noon, gabi, di ba? Gabi. Ngayon, kahit umaga, okay lang. Ngayon, kahit maraming tao, okay lang din. Parang pumapatay na lang ng ibon. Kung buhay ng tao, ganun na lang kasimple. Ano naman ang kaugnayan ng Word of God doon sa krimen na nagagawa? Kasi kung maraming mga tao ang may salita ng Diyos, magkakaroon sila ng banal na pagkatakot sa Diyos, marami ang hindi gagawa ng kasamaan. Remember, isa sa sinasabi sa mga Israelita kung bakit sila napapausahan ay dahil sa kanilang kasamaan. Amen? Ngayon, ang mga Pilipino, marami naman tanggapin natin yung katotohanan. Marami naman talaga yung masasama tayo nga mismo ang nakakapagpapatunay na minsan hindi mo maramdaman na safe ka lang maglakad. Kahit umaga. Tama po? Kasi nababalita, may nangingidnap. Sino kinikidnap? Dati sabi nila, bata lang. Ngayon, hindi na, lahat na. Wala nang bata, matanda, lahat kinikidnap na. Basta na lang isasakay sa van, yes. Opo, basta
Kahit umagang-umaga, no? Hindi na yung pakiramdam natin dito sa sarili mong bansa, hindi na ganun kaganda. Hindi na tayo at peace, nawawala po yung kapayapaan natin when it comes to this. Bakit? Maraming mga Pilipino ang kailangang makarinig ng salita ng Diyos. And it's very urgent. Kami po, nagkakaroon po kami ng training for teaching and preaching every Thursday online. So yung mga nangangaral na, nag-BBS na, nagpapahayag na ng salita ng Diyos, nagtuturuan po kami. At nung nakaraang Webes, nabanggit ng isang kapatid na kailangan magtrabaho na lahat. Pero kailangan trabahuin natin lahat. Ang mga aral ng salita ng Diyos, ang turuan, lalo na ang mga magulang. Kahit magulang na, turuan pa rin natin sila. Pagpahayagan pa rin natin sila ng salita ng Diyos. Bakit? Kabataan ng kabataan gumagawa ngayon ng kasamaan. Amen po ba? Yung last na nabalitaan namin, at siguro nabalitaan nyo rin, isang 17 years old, ni-rape niya yung 3 taon niyang kapatid. Take note, kapatid niya po. Kapatid niya, 17 years old siya. Yung kapatid niya, 3 years old. Hindi niya lang basta ni-rape, pinatay niya pa. Tapos sinasabi ng ibang mambabatas natin, wala namang gawin yung mga ganong edad. Kaya kailangan talaga silang ipag-pray. Para yung mga magulang mismo ang magtuturo at magkakaroon ng gabay sa kanilang mga anak, sa mga kabataan ngayon, maging sa mga bata na yan. Kaya nga pinagtsatsagaan po natin turuan, kahit na mga bata pa lang, para bata pa lang sila, mahuhubog na po sila sa salita ng Diyos. Bakit? We do not want to produce here in our nation na mga taong walang takot sa Diyos. Hindi kailangan ang bansa natin ay mag-produce ng mga kabataan or ng mga tao, ng mga Pilipino na parang hindi Pilipino. Naunawaan niyo po ako? No? Kailangan ang napoproduce ng bansa natin, lalo na sa mga bata at kabataan, mga taong mapagkakatiwalaan, mga taong may takot sa Diyos. Siyempre, hindi po 100%. Dahil may kaaway tayo eh. Alam ko naman yan. Alam natin lahat yan. Mamaya, nasa sa isip nyo, imposible naman yan. Hindi po. As long as maka-reach out tayo ng maraming mga tao para bahaginan sila ng salita ng Diyos, para itong mga tao na ito magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos at hindi na sila makasama sa mga pinoproblema ng lipunan po natin. Maging malis na yung ganong uri ng problema ng lipunan. Kapag maraming tao, maraming kabataan ang hindi pasaway, masaya, maganda ang magiging bunga po nito sa ating bansa. Na-amen po ba doon? Kaya kahit mga magulang, gusto natin maturuan sila. Maturuan sila paano ba palaki ng mga anak, nabigyan nila, pangaralan nila ng mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi kahit magulang ngayon, wala na pong magtsatsaga. Hindi ko sinasabing lahat, o yung kayong mga nandyan, hindi na pinagtsatsagaan ang anak na turuan ng mga moral values, ng mga good manners. Hindi na nila yun yata tinuturo sa kanilang mga anak. Parang minsan makikita mo pa, ay nagmura yung anak ko, nakakatuwa naman. Di ba yung mga maliliit, natutuwa sila pag nagsalita ng di maganda. Tapos yung iba rin, natutuwa din. Pero kung bata-bata niya po nagmura siya. Ba't ka natutuwa? Tampalin mo! Hindi naman nakakatuwa yun eh. Tapos dahil tumatawa tayo, natutuwa tayo, aakalain ng bata, tama, okay lang yun. Kasi tumawa ka, sumang-ayon ka. Ang kit-kit mo naman. Nakita niyo po yung nangyayari na ngayon sa
kapaligiran po natin. No? Kaya kailangan na po natin ipangaral. Hindi naman kailangan mag-aral ka ng Biblia, mag-aral ka sa Bible School, para mangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi naman na po kailangan yun eh. Yung sarili mo lang matotoo, anong ginawa ng Diyos sa buhay mo, ibahagi mo kung sino si Jesus Christ, sino ang Panginoong Jesus, dito sa mga tao na to, sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan ninyo, and invite them to go to the church. Ano sabi? Pagtiyagaan po natin sila. Pagtiyagaan silang turuan hanggang sa sila ay matuto. In that matter, malaki po yung magiging contribution natin kahit papano. Hindi man sa buong Pilipinas, at least dito sa lugar natin sa Cavite, we have contributed enough para sa mga nire-raise up na mga bata at mga kabataan na maging mga may takot sa Diyos, may galang sa magulang. Mga ganyan po. Tama? No? 1 Peter 3:15. Sabi po rito, Unang Pedro 3:15. Sabi rito, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Hindi naman po mahirap gawin ito, hindi mo ba? Una, idambana mo si Jesus Christ. Paano idadambana? Be proud of your Savior. Be proud of our Lord Jesus Christ in our life, na meron kang Jesus sa buhay mo, na ikaw ay isang anak ng Diyos. Pagpalaki mo natin yan, idambana natin yan, huwag mo kinakanya na ikaw ay born again. Huwag mo kinakanya na ikaw ay isang mananampalataya. At ano sabi, humanda kang lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong tungkol sa iyong pag-asa. Ano yung pag-asa mo? Ang Panginoong Jesus. Di sasabihin mo, ito yung pag-asa ko, kaya ako ganito. Ganito tayo magkakaroon ng kaligtasan. Di ba? Hindi yung mahirap. Kasi tinuturo naman na yan sa atin eh. Lalo na doon sa training. Nahimay na po natin mabuti yan. Kaya hindi na po natin i-elaborate na mabuti dito. Kasi naituro na po yan sa DNA 12 training po natin. Amen po mga kapatid. No? Kasi may magtataka at magtataka, no? Bakit yung iba ganito? Bakit yung ibang tao ganito? So, sabihin natin yung dahilan. Si Jesus, yung Panginoong Jesus. O bakit yung mga kabataan born again, hindi sila sumasama sa mga masasamang gawain? Anong pagmamalaki nyo? Kasi meron kaming Jesus. Yan, di ba? Bakit hindi sila sumasama umiinom? Ano yung pagmamalaki ninyo? Kasi meron akong Jesus. May takot ako sa Diyos. Hindi yung masabihan ka lang, hey, Jay mo naman. Okay na nga, inumin ko na. O yan, sabihan ka lang, bakla kaya ka eh. Iinom ka na kasi ayaw mong mapaya. Tandaan niyo po ito, di ba nilang mapaya tayo dito sa mundo, huwag lang tayong ipahiya ng Diyos. Ano man ang sabihin nila dito sa atin sa mundo, okay lang. Ang mahalaga yung sasabihin ng tagapagligtas natin. Lagi na lang nasa isip po natin. Kahit anong paninira pa yung sabihin sa atin, kung hindi naman yan totoo, okay lang. Ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos natin. Pag tayo ay nakaharap na sa ating tagapagligtas. Kaya nga sabi, itambana niyo sa puso niyo si Yesu Cristo. Pagmalaki niyo si Yesu Cristo. At isang buhay. And in this case, mga kapatid, when we share the Word of God, uulitin ko ulit, ang evangelize ko or evangelism, pwede kahit hindi ka nagsasalita. Paano? Kapag ka nakikita ka ng mga tao, paano ka namumuhay? That's already an evangelism. Naniniwala kayo doon? Pwede kang mag-evangelize nang hindi ka daldal ng daldal. Makita lang ng tao, anong klase kang tao, paano ka nakikipagkapwa-tao, anong ginagawa mo, bakit lagi kang wala sa bahay paglinggo. Yung mga ganyan ba? The people will respect you. At nakikilala ka nila sa ganung bagay na magtataka na sila and then they will ask, anong meron sa'yo? Hindi ba?
And then may pagkakataon ka na ibahagi mo ang Panginoong Yesus sa mga tao na to. Para lang sa ganon, mga kapatid, no? Nang sa ganon po, kahit sa maliit na bagay na to, nagagawin po natin. Again, hindi mo naman i-reach out ang Luzon, Visayas, Mindanao eh. Pinapupunta ko ba kayo doon? Ay, Emma, sa Mindanao ha? Ikaw, Willie, sa Visayas. Wala namang ganun dito, di ba? Ano sinasabi natin? Saan yung ma-reach out mo? Sino yung ma-reach out mo? Yun yung bahaginan mo ng salita ng Diyos. Sino yung malapit sa'yo? Sino yung kakilala mo? Sino yung mga kaklase mo? Bahaginan mo ng salita ng Diyos. Ikaw ang dapat nagpapahayag sa kanila, hindi ikaw yung napapahayagan. Ikaw ang magpahayag sa kanila na mabuting balita. Pangaral po natin ang gospel. And through this, at least, kahit ba pa isa-isa yung taong nagbabago eh. At least may nagbabago, makakabawas yun sa lipunan na gumawa ng kasamaan. Amen? No? Malaking bagay po yun. Na kahit kung sabihin mo, ilan lang ba yung mapapagbago natin? Ay, it doesn't matter. Wala pong halaga yung bilang mo. Kunti man lang yan or what. Walang halaga. Mahalaga na nagbago siya at nagkaroon siya ng kaligtasan at siya ay hindi na magiging sakit ng lipunan. Bakit? Bahagi na siya ng salita eh. Isang malaking bagay na ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino po ngayon, kailangan nila ng tunay na mabuting balita. Kailangan nila ng tunay na Diyos. Ano uli yung pinakagalit ng Diyos? Minsan bakit napaparusahan o hindi minsan bakit napaparusahan ng mga Israelita noon na ginagawa pa rin naman ng mga tao ngayon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marami pa rin gumagawa at sumasamba. Hindi naman ako nagsabi. Basa niyo po sa Bible niyo. At napakarami pong Bible verses dito na mababasa niyo. Wala kayong mababasa rito na pinahintulot ng Diyos na gawin yun. Lahat yun, kinasusuklaman ng Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At uulitin ko, yung term na Diyos-Diyosan, hindi lang yung alam natin na nakagisnan po natin. Amen? Ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino ngayon, marami na silang Diyos-Diyosan. Ang dami na nilang pinagkakaubusan ng oras nila. Cellphone nila, Diyos-Diyosan na nila yan. Hindi na makapag-pray kasi tingin ng tingin sa cellphone. Hindi na mapuknat kasi nandun sa cellphone or whatever gadget na ginagamit mo. Yan ay Diyos-Diyosan mo. Ulitin natin. Kung yan ay pinauubusan ng oras mo, nawawala ka na ng panahon para sa Diyos. Sino Diyos mo ngayon? Huwag mo sabihin Diyos mo pa rin ang Diyos. Hindi mo naman siya sinusunod. Tama? No? So marami na pong Pilipino ngayon, yun na yung mga Diyos-Diyosan nila. Nakatutok na, hindi na mapuknat sa social media, parang hindi na sila mabubuhay pag walang cellphone, walang social media, wala kahit ano. Kaya yung mga bata ngayon, pati kabataan, pansinin po ninyo, napakahirap na rin nilang ihiwalay sa gadget. Bakit? Ito na yung nagiging tugon ng magulang para tumahimik. O ayan, sige, mag-cellphone ka. At meron din pagkakataon, ang nananalo between the parents and the children. Sino mananalo? Children. Nananaig na yung anak. Yung mga magulang takot na. Ayaw na. Pag umiyak na yung anak, natatakot na. Natatakot magwala yung anak. Kasi umiiyak, baka magwala pa lalo. E di pagwalain mo. Eh kung mali siya, dapat matutunan. Alam niyo mga magulang, i-insist niyo sa anak niyo, kapag mali, mali. Pagka masama, masama. Pagka kasalanan, kasalanan. Yan nga, dapat yung mga tinuturo, hindi yung ikaw, natatakot ka. Pag nagwawala na yung anak ko, pag umiiyak
Amen po. No. Kailangan mag-isip kasi kung gano'n, baka isa ka sa nag-produce ng Pilipino na hindi dapat. No? Imbis na yung contribution mo sa bansa maganda, hindi nagiging maganda. Why? Because how you raise your children. Paano mo pinalaki yung mga anak mo? Paano mo pinalalaki yung mga anak mo? Sinusunod mo yung rules? Sinusunod mo yung gusto? Yan, marami na po sa mga Pilipino, ganyan na po sila. Again, hindi lahat, pero karamihan. Kaya dito sa ating mga mananampalataya, nawa, hindi kayo ganyan. No? Nawa, hindi tayo ganyan. Ano po, na ikaw na yung natatakot sa bata. Hindi na yung bata yung natatakot sa matanda. Yung matanda na yung natatakot sa bata. 2 Timothy 4:5 po. Sabi po rito, kaya maging mapagtigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang kahirapang dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tukdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ano sabi rito? Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Ano yung paghihirap na yon? Kung nahirap ka sa buhay, given na yon. Iba pa, yung kahirapan na pinagdadaanan mo bilang ikaw ay isang lingkod ni Kristo. Amen? Pagtiisan daw po natin yan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. May sinabi ba dito yung pastor, dapat siya lang mangangaral ng mabuting balita. Hindi po. Wala pong sinasabi dito. Tukdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kailan tayo kikilos? Kailan tayo tutupad sa ating tungkulin? Mga kapatid, ngayon na po ito. Tukdin mo ang iyong tungkulin o mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Amen. Ano po? Napakahalaga po nito na binabahagi natin na kung saan tayo po ang mga buhay natin ay ipagamit natin sa ating Diyos. Maging tagapaglingkod po tayo ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Ang buhay natin na ito ay sa Kanya. Siya po ang may kakayanang kuhanin ito, bawiin ito. Siya rin ang nagbigay ito sa atin. At bakit niya tayo nilikha? Para bigyan siya ng kapurihan. Kaya sa Kanya tayo. Wala tayong ibang dapat puntahan. Kaya sabi nito, tukdin na natin. No? Tuparin na natin yung mga tungkulin natin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Bago pa mahuli ang lahat, gawin na po natin ang ating paglilingkod sa ating Diyos. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Huwag ka na mag-iisip ka pa. Gagawin ko ba ito? Sasama ba ako mag-evangelize? Sasama ba ako mag-pray? Dapat hindi na pinag-iisipan yan. Kung nandiyan ka naman, may panahon ka, dapat kasama ka. No po? Kasi kailangan na po ng mga kababayan po natin ang makapakinig po sila ng salita ng Diyos. May bahagi ko lang sa inyo na maiksi. Ang ating mga kapatid sa International Vision, galing po sila ng Mindoro, and that is Occidental Mindoro. Dalawa kasi yan, diba? Oriental, Occidental. Yung Oriental, medyo okay na po yung lugar na yon. When we say okay, may mall na, parang yan. Sa Occidental, wala. No? At doon po sila nag-mission ng 1 linggo. At nakita po nila doon gano'ng kahirap yung kalagayan ng mga kababayan po natin na kung saan kailangan kami nila ng damit, kailangan nila ng tsinela. Sabi ko nga, sana nagsabi kayo para nakapagpadala kami ng damit. Anyway, hindi rin naman nila alam ko yung kung ano talaga yung kailangan na dadatnan nila doon. Yung lang nila nalaman, yung sila po ay nandoon na. At yung mga tao, kahit po doon sa GC natin, sinisend ko yung mga videos nila, yung mga pictures nila. Maaari yung iba, magtatanong kayo, bakit pati mga bata? No? Kasi kahit mga bata, tinuruan po talaga nila. Binigyan nila ng oras, binigyan nila ng panahon.
Kasi sila rin yung isa sa mga dapat tinuturuan, yung mga bata. Ang bata, kapag lumaki po siya sa tamang pangangaral, tamang salita ng Diyos, sigurado po yan, paglaki niya, siya ay sa Diyos. Makapag-aral yan, makapagtapos yan, siya po ay sa Diyos. Once na na-establish yung foundation sa mga bata, hindi na po tayo mahihirapan dyan. Kaya nga, kahit mga bata, tinuturoan po natin. Amen. So nawa po tayo, maglaan tayo na ng oras natin. Yes, may mga trabaho tayo, may mga ginagawa po tayo, pero bigyan natin ng panahon na tayo po ay makapagpahayag o makapag-evangelize sa mga kababayan po natin. Kaya kapag may evangelism, na-schedule po yung church natin, lagi po akong nananawagan sa inyo, sumama po kayo. Mas marami po tayong nababahaginan. Kasi madalas konti kami, kaya konti lang yung naaabot namin. Kaya kung marami po tayong maaabot ng mga tao na mababahaginan po natin ng salita ng Diyos. Kahapon, nandun kami sa Ela. Kaya kahit yung mga, anong grade na si Chichi? Grade 3. Kahit yung mga ganyan, dito kayo. Sinasama ko na. Bakit? Naiintindihan naman na nila eh. In a very simple way na makikipag-usap ka sa mga bata, naiintindihan nila. Hindi yung, kaya mo na yan, bata pa yan, huwag mo na isali yan. Hindi. Sinama talaga namin sila, tinipon namin sila, no? Kasama sila. Baga sa panahon po ngayon, di na tayo namimili. Kasi kailangan na ng lahat, sabi ko nga, all ages. Kailangan na makapangaral at makarinig sila ng salita po ng Diyos. Pang-apat, paano tayo makakatulong sa ating bansa? Be a good influencer. Paano yun? Mag-influensya ka sa iba, pero sa mabuti. Anak ka ng Diyos, di ba? Dapat nakaka-influensya ka ng iba. Mga kapatid, be a good influencer. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat nakaka-influensya ka. Katulad ng sinasabi sa 2 Timothy 4:2, hikayatin niyo sila. Dapat nakakahikayat ka. At hindi ikaw yung nai-influensyahan. Dapat tayo po yung nakakapag-influensya sa kanila. Saan? Sa kabutihan. Patungo sa Diyos. Para sila makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ikaw yung mai-influensya na kasamaan dito sa mundo. Be a good influencer, mga kapatid. It's about time na tayo po ay makapag-influensya na sa iba. 1 John 5:19. Unang 1 John chapter 5 verse 19, sabi po rito, alam natin tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan nino ng Diablo. Nabasa niyo po yan? Alam natin tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Yung sanlibutan, ang naghahari ay ang Diablo. Hindi po sinabi dito ang buong mundo. Not including the universe, hindi po kasama yan. Yung sanlibutan lang. Ito yung mga tao. Ang naghahari dito ay ang Diablo, kaya maraming masama. Kaya kung hindi sila makakapakinig ng salita ng Diyos, mananatili po sila sa kasamaan. Ang problema lang, pag nagbigay ng parusa ang Diyos, damay pati tayo na hindi masama. Bakit? Sabi ng Diyos, ang araw pinasisikat ko hindi lang sa mabubuti, pati sa masasama. Ang ulan, umuulan hindi lang sa mabubuti, pati sa masasama. Nakita po ninyo? Kaya kung magkaroon din ng parusa, hindi lang sa masasama, pati mabubuti, madadamay. Nadadamay talaga kahit mabuti. Eh bakit gano'n? Di ko alam. Ang Diyos ang makakasagot. Tanging siya lang. Dalawang maganda. Alam mo yung katotohanan, dahil sa libutan ay pinagmumuruan ng Diablo, maging mabuti ka, influensya sa mga tao, sa kaklase mo, katrabaho mo, kamag-anak mo,
kapamilya mo, kapatid mo, kung sino mang mga tao, maging mabuti po tayong influensya sa mga tao na to. 2 Corinthians 4:4, 2 Korinto po, 4:4. Sabi po rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag ito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kalingkingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya marami po ngayon ang masama. Bakit? Binulag sila ng Diablo. Kaya tayo, bago tayo mahalo, ang panalangin natin, Panginoon, buksan mo yung isip nila, buksan mo yung mata nila, buksan mo yung puso nila. Bakit? Bulag sila. Hindi nila makita yung liwanag ng Diyos. Hindi nila makita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kilala nila, pero hindi nila kinikilala. Magkaiba po yun. Amen. Sabi rito, sila'y binulag para hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kalingkingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Para magabang sila, hindi na sila maging bulag. Sino kailangan? Tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayo. Ayan. Tayong lahat, wala pong hindi. Kailangan po tayong lahat. Maging mabuti po tayong influensya sa ibang mga tao, sa mga kababayan po natin. Maka-influensya ka ng isa, maka-influensya ka ng dalawa, malaking bagay na po yun. It's an achievement, Lord, para sa'yo. Di ba? Offering ko, Lord, para sa'yo. Meron akong dalawa na maipagkakaloob sa'yo. Offering natin sa Panginoon. No? Anong sabi natin yung anniversary? Ano ang panahon natin ngayon? This is the time of the harvest. Yung tema natin ngayon, hindi siya nagtapos dun sa anniversary. Hanggang ngayon po yan, gumagana po yung tema. Kasi yun yung binigay ng Diyos. It's harvest time. Marami pa po dyan ang kailangan ng Word of God. Ngayon, ang kailangan natin gawin, hanapin sila ng hanapin. Kaya nga hindi tayo pipili kung sinong tao ang mapapangaralan natin ng salita ng Diyos. Dahil si God, alam niya. Basta tayo susunod sa Kanya at magkaroon tayo ng puso sa mga tao na to, sa mga kababayan natin, na sila po ay ilapit sa tunay na Diyos. Amen. Lahat naman po siguro tayo may kaibigan. Tama. Lahat naman siguro tayo may kakilala. Huwag mo sabihin wala kang kakilala, wala kang kaibigan. Simulan na po natin na sila po ay influensyahan. Simulan po natin na sila po ay hikayatin. Simulan na po natin na sila po ay pangaralan natin ng salita. Pangaralan, ipahayag. Yun po yun ha. Pahayag po natin sa kanila yung salita ng Diyos. Yes, nakakahiya minsan, pero aanin mo yung hiya. Baka ikaw naman yung ikahiya ng Diyos. Di sumunod na lang tayo sa Diyos. Kasi sabi sa Biblia, pag kinahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya. Sino nakakaalam mo? Eksakto. Mateo yun, di ba? Pakita lang po natin sa kanila. Alam ko sa Mateo yun, kung makita niyo po, pakisabi sa akin. Sabi niya, pag kinahiya niyo ako, ikakahiya ko rin kayo. Hindi ko po masabi sa inyo eksakto, pero yun po yung sinasabi. Kaya mabuti na lang na kahit maging kahiya-hiya po tayo dito, kalagayan natin dito, okay lang, wag lang tayong ikahiya ng ating Diyos na buhay. Let us be a big help to our nation, mga kapatid. Kahit po maliit lang yung magagawa natin, tandaan ninyo, uulit-ulitin ko, kahit maliit lang yung magagawa po natin, maging malaking tulong po tayo, no? Tumulong po tayo sa bansa po natin. Let us give hope. Magbigay po tayo ng pag-asa sa mga tao. Bigyan natin sila ng kapag-asahan kasi talagang may pag-asa. Dahil yun po yung pangako ng Diyos sa atin. Bilang panghuli, basahin po natin uli yung 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. 1 Timothy chapter 2
Sabi po rito, bilin ito kay Timoteo ni Pablo. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Kita nyo, kahit panguli, ito pa rin ang sinasabi sa atin. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod kanino? Sa kanyang pinuno. Meron po tayong pinuno at yun po yung gusto natin bigyan ng kaluguran. Amen, mga kapatid. Sa bagay na to, una, paano tayo magiging tulong sa ating bansa? Manalangin po tayo. Pangalawa, pumili ka ng mabuting leader o pinuno. Pangatlo, magpahayag tayo or evangelize. Pang-apat, be a good influencer. No? Maging mabuting influensya po tayo sa mga tao. Kakilala man po natin o hindi, maging mabuti po tayong influensya sa kanila. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon Jesus. Lord, para sa aming bansa, kami po ay sumasamo sa iyo ngayong buwan. Na wala po kaming magagawa. Dahil po, ano man yung kakayahan namin na nasa isip ko namin. Wala po ito, Panginoon, kung para sa magagawa mo, para sa bansa po namin. Sa oras na to, O Diyos, kami po ay sumasamo sa iyo. Humihingi kami ng kahabagan para sa bansa po namin, Lord. Natunay na, Panginoon, patuloy na pagharian mo ang bansa na to. Na hindi pa huli ang lahat para sa bansang Pilipinas. Na makapag-produce pa rin ang bansa na to ng mga mabuting mamamayan. Ng mga mamamayan na may takot sa iyo. Ng mga mamamayan na umaayaw sa kasamaan, Panginoon. Yung sinasabi nila na tinuturo sa paaralan na ang Pilipino maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Nawa, O Diyos, maging totoo ito sa lahat ng mga Pilipino ngayon, Panginoon. Simula sa pinaka-pinuno po namin, sa aming Pangulo, hanggang sa pinaka-mababa, Panginoon, na tungkulin sa pamahalaan. At sa lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po, Panginoon, ay sumasama sa lahat. May pag-asa. Kasi meron kaming Diyos na ikaw. Ano man yung maliliit na bagay na magagawa po namin para sa aming bansa. Naniniwala po kami, Panginoon. Meron kang layunin, meron kang plano. You will still give the revival, Lord God. And you will still do the revival in this nation. In Jesus' name, in Jesus' name. Hayaan mo na ang lahat ng mga anak mo na kumikilos para magpahayag ng salita mo, Panginoon. Let there be power on every word that comes into their mouth in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Whether ang mga makakarinig, yung mga bata na nakakaunawa na, kabataan, magulang, anuman ang kalalagayan nila sa lipunan, Panginoon, we are praying that they will submit and obey you, Lord God. They will submit to you and listen to your word and accept you as their Lord and Savior. Hallelujah. Doon sa mga kapwa namin Pilipino na parang hindi alintana anong nangyayari sa kanilang bansa ngayon, Lord. Mangusap ka sa kanila, Panginoon. Buksan mo ang puso, ang mga mata, ang kanilang mga tainga, Panginoon, na magkaroon sila ng concern sa bansa na to, Panginoon. At hayaan mo na bawat Pilipino talagang magpakumbaba, lumod sa iyo, dumulog sa iyo, dumalangin sa iyo. Yun yung sinasabi mo, Panginoon. If my people will humble themselves and pray, Lord, you will hear from heaven. Yung gagawin mo, Panginoon, didinggin mo mula dyan sa kalangitan ang panalangin ng mga tao, Panginoon.
Kaya Lord, sumasamo kami. Nawa, hindi lang kami yung nagkakaroon ng puso na ganito. Hindi lang kami na yung nababagabag para sa bansa namin. Nakatulad ni Jeremiah, Panginoon, we are praying, Lord, that more Filipinos will be concerned, Panginoon, sa bansa na to. Concern na kung saan hindi sila gagawa ng mga bagay ng karahasan. Kung hindi idudulog nila sa iyo ang mga usapin na to, ang mga problema ng bansa na to, Panginoon, ang kalagayan ng bansa na to, Panginoon. God, we also pray, Lord, yung mga namumuno, Panginoon, sa lahat ng departamento ng bansa na to, lalo na ang kapulisan po namin. O Diyos, Lord, baguhin mo yung isip niya. Ano man yung prinsipyo sumasa kanya ngayon, God, binabaliktad namin ito. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Walang imposible sa'yo. Mangusap ka dito sa tao na to, Panginoon, na hindi niya bibigyan katwiran yung mga gumagawa ng hindi maganda. Bagkos magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa'yo, Panginoon. Hallelujah. And we also pray for all our kababayans, even ourselves, Lord, maging ang mga sarili namin, niluluhog namin sa iyo. Nawa, Panginoon, ang mga kababayan po namin, O Diyos, tumanggap ng salita mo. Marami rin mga kapatid sa pananampalataya ang makapangaral ng salita mo at buksan mo yung kanilang kaisipan, buksan mo yung puso nila para tanggapin ang salita mo, O Diyos. Ang mga kabataan po namin, ang mga batang Pilipino, mga kabataang Pilipino, we're praying for all of them, Lord God. Lord, be with them. Be with them, Lord God. Hallelujah. Mahabag ka, Panginoon, sa bansa na to. Sa dalangin namin, Panginoon, merong pagbabago, dahil meron kang gagawin. May gagawin ka, O Diyos, kaya buo ang pag-asa po namin para dito po sa aming bansa. At nawa, magamit mo ang mga buhay po namin, kami mismo, yung mga sarili po namin, maging kagamit-gamit po kaming lahat para sa mga kababayan po namin, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. We're very, very honored, Lord God, na ikaw yung Diyos namin. Thank you, God, na binibinig mo ang aming mga panalangin. In Jesus' name, Amen. Sige po, panghuli na lang po. Yung sinasabi ko kanina, ikakahiya tayo ng Diyos. Nasa Matthew chapter 10, verse 33 po siya. Babasahin ko lang po sa inyo. Total na nalangin na po tayo. Matthew 10, verse 33. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit. Maliwanag? Kita po ninyo, may balik po ito. Kaya hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang ating tagapagligtas. Dahil maliwanag na sinasabi dito, ang pagkilala kay Hesus Kristo. Sabi niya sa verse 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit. Amen. Hallelujah.